Ang inakala niyang delivery rider ng kanyang orders ay siya palang mismong may-ari ng kumpanya. Paano kung mahal na niya ito pero nagpanggap palang mahirap? Matatanggap pa rin kaya niya ang binata? Aba, sinagasaan mo mga tanim ko! Galit na sigaw ni Rhea. Sa harap ng bahay nila Rhea ay may mga tanim na mga bulaklak at gulay. Bata pa lamang ay mahilig na talaga siyang magtanim. Sumemplang ang motor na minamaneho ni Ronnie at natumba siya sa semento. Nasagasaan din niya ang mga tanim ng dalaga. Naku, pasensya na ma'am. Nahihiyang sabi ni Ronnie habang inaayos ang kanyang sarili. Pilit niyang itinayo ang kanyang motor pagkatapos ay tiningnan niya ang pinsala sa mga tanim. Marunong ka bang magmotor? Ipapahamak mong sarili mo at ang ibang tao niyan. Pati mga tanim ko, nadamay mo pa. Galit na sabi ni Rhea. Marunong naman akong magmotor, ma'am. Pasensya na. Aksidente lang naman ang nangyari. Nang makatayo si Ronnie at magkaharap sila ni Rhea at dito na natulala ang binata. Napakaganda naman kasi ni Rhea. Kulot ang mahabang buhok nito. Maliit lamang siya pero balingkinitan. Morena siya at kahit laki sa hirap ay talaga namang napakakinis ng kanyang balat. Mabibilog at mapupungay ang kanyang mga mata na may mahahabang pilik mata. Matangos ang kanyang ilong at manipis ang mapupulang labi. Hala, natulala ka na. Tumama bang ulo mo sa semento? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Rhea nang hindi natitinag sa pagkakatayo ang binata. Ayos lang ako ma'am. Nauutal pang ang sabi ng binata. Hindi naman nabagok si Ronnie. Ang totoo ay sobra lang siyang nabighani sa ganda ni Rhea. Ika nga nila ay love at first sight. Ayos ka naman pala. So anong plano mo sa mga pananim ko? Bumalik ang galit ni Rhea nang malamang ayos naman pala ang rider ng motor. Tulala pa din si Ronnie at bumalik lamang ito sa katinoan nang hampasin na siya sa braso ni Rhea. Huy, ano ba? Hindi ka naman makausap ng maayos eh. Pasigaw na namang sabi ni Rhea. Aayusin ko na lang ma'am. Siguraduhin mo yan ha. Teka, bakit ka ba nandito? May hinahanap ka ba? Madideliver lang ako ng orders ni Miss Rhea. Dito ba siya nakatira? Tanong ni Ronnie habang lumilinga-linga pa na tila hinahanap kung saan nakatira ang pagdideliveran niya. Ako si Rhea. Akin ang orders ko. Magkano ba lahat ng yan? Iritang tanong ni Rhea. 2,500 pesos lang po ma'am. Sagot naman ni Ronnie. Aba, at anong lang ang sinasabi mo? Minamaliit po ba ang orders ko? Ang dami kaya ng mga yan. Singhal ng dalaga. Hindi naman po sa ganun, ma'am. Teka lang at kukuha ko ng pera. Inis na sabi ni Rhea. Iniabot ni Ronnie ang mga orders ng dalaga at pagkatapos ay pumasok na ito ng bahay para kumuha ng pambayad sa mga orders niya. Pabalik ni Rhea ay iniabot niya ang bayad sa binata pati na rin ng isang baso ng tubig. Oh, uminom ka muna. Baka kaya ka natulala ay dahil sa uhaw. Nakapirwisyo ka patuloy. Masungit na sabi ni Rhea sabay abot ng tubig kay Ronnie. Napangiti naman si Ronnie. Mabait pala ang dalaga kahit na masungit. Huwag ka mag-alala at aayusin ko yan sa day off ko sa Sabado. Babalik ako. Pangako yan. O sige, umaga ka pumunta at abala ako sa hapon. Siguraduhin mo lang na pupunta ka at kung hindi ay isusumbo kita sa amo mo at ipapasisanti kita. Banta pa ni Rhea. Huwag naman po ma'am, masungit pa naman ang amo ko. Biro pa ni Ronnie dahil wala naman talaga siyang amo. Di, siguraduhin mong babalik ka nga sa Sabado kung ayaw mong maisumbong sa masungit mong amo. Yes ma'am, salamat po sa tubig. Aalis na po ako. Umalis si Ronnie na may ngiti sa mga labi. Natuwa siya sa pag-uusap nila ng dalaga.
Para tuloy, gusto na niyang siya lagi ang mag-deliver ng orders nito. Bumalik na siya sa kanyang opisina. Pagparada pa lamang niya at nilapitan agad siya ng guard on duty. "Magandang hapon ho, sir." Magalang na bati ng matandang guard. "Magandang hapon din po." Bati din ni Ronnie. Bagamat anak ng bilyonaryong negosyante ay lumaking mabait ang binata. Hindi siya mapagmataas at pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao. Marunong din siyang makisama sa kanilang mga tauhan. Pagpasok naman niya ng opisina ay ang kanyang mama naman ang sumalubong sa kanya. "Iho, nag-deliver ka daw ng orders?" Gulat na tanong ng matandang mayaman si Doña Tonya. "Yes, ma. May sakit kasi ang anak ng delivery rider ko. Yung isa naman ay nirarayuma at yung dalawa ay pinag-day off ko. Mahina lang kasi ang deliveries kapag ganitong araw kaya pinayagan ko silang wag na munang pumasok. Kaya ko namang mag-deliver." Nakangiting paliwanag ni Ronnie. "Iho, hindi kita pinalaki at inaruga para lamang maging delivery rider. Napakadelikado ng trabaho na yan at napakababa pati." Gigil na sabi ni Doña Tonya. "Mama, marangal na trabaho ho ang maging delivery rider. Malaking tulong sila sa mga nagnenegosyo na tulad ko at sa mga taong walang sariling sasakyan." "Whatever, iho. Sana ay huling beses mo na yung gagawin. Look, alam kong bago lamang ang negosyo na ito at gusto mong patunayan sa amin ng papa mo na kaya mong magsimula ng sarili mong negosyo. Pero iho, madami tayong ibang malalaking negosyo na maaari mong patakbuhin. Hindi mo kailangan ang small-time business na yan." "Mama, itong sinasabi mong small-time ay sarili kong negosyo. Dugot pawis ko to. Naniniwala akong kaya ko itong palaguin sa sarili kong sikap. Masaya ako sa ginagawa ko kaya't sana naman ay suportahan niyo na lamang ako kaysa maliitin yung sarili kong negosyo." Pakiusap pa ng binata. Wala nang nagawa ang matanda. Desidido ang kanyang anak na patunayan na kaya niyang magpalago ng sarili niyang negosyo. Hindi naman naipaliwanag ni Ronnie kung bakit para bang atat na siya na dumating ang araw ng Sabado para magkita na sila ulit ng babaeng masungit. Pakiramdam nga niya ay na love at first sight siya sa dalaga. Hindi rin naman nakapagtataka. Maganda si Rhea. Palaban at matapang. Wala rin itong arte sa katawan. Hindi siya mapagkunwari. What you see is what you get. Ika nga sa Ingles. Nang sunod nga na Sabado ay pinuntahan ni Ronnie si Rhea. Umaga siya napunta at tila nagulat pa ang dalaga nang makita siya. Ang totoo, hindi nito inasahan na tutupad siya sa kanyang sinabi. "Oh, ang aga mo ah. Buti naman at dumating ka. Akala ko ay iinjanin mo na ako eh." Nagulat na sabi ni Rhea. "Hindi ba't sabi ko naman ay babalik ako para ayusin ang mga halaman at ibang pananim mo? Asan bang mga gamit mo nang makapagsimula na ako?" Nakangiting sabi ni Ronnie. Umirap lamang si Rhea. Pumasok ito para kunin ang mga gamit at paglabas nito ay iniabot na ang mga yon kay Ronnie. "Ayusin mo yan ha. May mga ginagawa lang ako sa loob. Madami kasing orders ngayon. Babalikan kita mamaya." Makalipas ang ilang sandali ay natapos na ni Ronnie ayusin ang kanyang mga nasirang halaman. Tinawag niya si Rhea. "O sige na, ayos na yan. Salamat sa pagbalik mo. Sa susunod ay mag-iingat ka ha. Pag ikaw nakasira ulit dito, ewan ko na lang." Iritabling sabi ni Rhea. "Oo, mag-iingat na ako sa susunod. Ayoko atang ma-assign sa ibang lugar. Mas gusto kong maghatid dito." "Bakit mo naman gustong maghatid dito sa lugar namin eh? Ang dami-daming aso dyan sa may labasan. Madami na ngang riders nga nahabol na mga yan. May isang rider pa ngang nakagat na mga aso dyan eh. Ang balita ko nga, nagpapa-assign sa ibang lugar yung mga nakatoka dito. Gusto kasi kitang makita lagi." Hirit pa ni Ronnie. Aba, bolero ka ha?"
Hindi ako nambobola. Masarap kang kausap at mabait pa kaya mas gusto kong dito mag-deliver. Hoy, malayo pa ang Pasko. O baka naman nambobola ka lang para makakuha ng malaki-laking tip. Naku, sorry na lang. Sad to say, hindi ako matip na tao. Sa ibang bansa lang naman matik ang pagbibigay ng tip eh. Maliit lang naman ang kita ko sa mga itinitinda ko kaya hindi ako makapag-tip. Ang pinakaambag ko na lang sa lipunan ay yung makapagbigay paminsan-minsan ng tinapay o ng maiinom sa mga riders. Yun nga, ang bait mo nga. Yung iba nga kahit patubig wala. Masungit lang naman ako pero hindi ako masamang tao no? Siguro kapag lumaki na ang kita ko ay makakapagbigay na din ako ng tip sa mga riders. Sa ngayon ay yan lang ang kaya ko. Dahil nga na love at first sight si Ronnie kay Rhea ay sinisiguro niyang siya na ang palaging naghahatid ng mga orders ng dalaga. Madalas ding magdala ng pagkain si Ronnie at para huwag maghinala si Rhea ay sinasabi niyang bigay ng mga customers ang mga pagkain yon. Napansin na nga ito ni Rhea ata at tinanong na niya ang binata. Ikaw na bang nakadestino na rider dito sa lugar namin? Ha? Oo, ako nga. Kaya pala hindi ko na nakikita yung malaki ang tiyan na rider. Napakasungit pa nun, nakakainis. Buti na lang ako, mabait ano. Pero naninira ka ng halaman. Naiiling na sabi ni Rhea pero nagbibiro lang naman ito. Eto naman, hindi ka na naka-move on. Bumalik naman ako at inayos ko naman yung nasira ko, hindi ba? Oo na nga. Pero okay ka nga din eh. Lagi kang may dalang foods. Teka, bakit ka nga ba laging may dalang pagkain? Totoo bang bigay lang yun ng mga customers mo? Oo nga. Saan pa ba manggagaling yung mga yun eh? Wala naman akong budget para dun. Kung sa bagay, gusto ni Ronnie na manligaw sa dalaga. Kaya naman ang mga unang hakbang ay ang mapalapit dito. Araw-araw siyang dumadaan sa bahay ng dalaga. Sinasabi na lamang niya na galing siya sa pagde-deliver ng mga orders pero ang totoo ay galing siya sa kanyang kondo o di naman kaya ay galing siya sa kanilang opisina. At sa araw na dumadaan si Ronnie sa bahay ni Rhea ay naging malapit nga sila. Nakikipagkwentuhan lamang siya at pinagsasaluhan nila ang mga dala niyang pagkain. Minsan ay niyaya rin niyang lumabas ang dalaga. Panatag naman ang loob nito kaya't sumama rin ito sa kanyang mamasyal o kaya naman ay manood ng sine. Isang araw ay malalaman niyang may problema sa pera si Rhea at delikadong mawala ang negosyo nito. Ano bang problema mo, todong pagsimangot mo? Usisa ni Ronnie. Wala. Pagtanggi pa ni Rhea. Anong wala eh? Talo mo pa si Donald Duck sa haba ng uso mo. Wala nga. Giit ni Rhea. Wala ka bang tiwala sa akin? Akala ko ba magkaibigan na tayo? Fine. Ayoko lang kasing masabihan ako ng bobo ng mga tao. Ang totoo ay na-scam ako dun sa mga pinasok kong bagong racket. Pagtatapat ni Rhea. Mga? Nagulat naman si Ronnie. Oo, mga. Hindi lang isang beses akong na-scam kaya nakakahiya. May mga nag-alok sa akin ng mga murang paninda. Hindi na raw kasi maaasikaso kaya ibinebenta na lamang ng mura. Ito namang kaibigan ko na dating OFW nagpatunay na maayos naman daw kausap yung seller na yon. So ayun, nagbayad ako bago pa i-deliver sa akin ang mga paninda. Malaman-laman ko scammer lang pala yun. Pareho kami na-scam ng kaibigan kong OFW. Goodbye na lang sa pinaghirapan kong pera. Halos maiyak si Rhea habang nagkukwento ito. Ano pa yung isa mong problema? Dahil nga nasayang yung pera ko doon sa scammer, nag-isip ako ng madaling paraan para makabawi sa nawala sa akin. May isa kasing nag-alok naman sa akin ng investment daw. Mabilis daw bumalik ang pera pero hindi naman too good to be true. Yung mga ibang kaibigan ko sumali din at kumita naman sila.
So ayun, sumali rin ako. Ang masaklap ipinangutang ko pa yun. Sa isip-isip ko mababayaran ko naman agad yun. Ayun, matapos naming magpadala ng pera ay nawala na lang siya ng parang bula. Dito na tuluyang naiyak si Rhea. Ouch, ang saklap nga. Ano nang plano mo niyan? Siguro babalik na lang ako sa Taiwan at mamamasukan na lang ako uli. Umiiyak pa rin si Rhea. Uy, wag naman. Paano ako? Biro ni Ronnie pero totoong nabahala ito na baka nga umalis ang babaeng nagsisimula na niyang mahalin. Ewan ko sa'yo, puro ka biro. Namumblema na nga yung tao Gusto mo tulungan kita? Alok ni Ronnie. Sus, ano namang itutulong mo sa akin Pareho lang naman tayong poor. Pero na-appreciate ko naman na gusto mo akong tulungan. Pero wag na. Ayoko namang madamay ka pa. Nainis talaga ako sa mga mayayaman na yan. Lagi na lang naaapi mga mahihirap na tulad ko. Ramdam ni Ronnie ang galit ni Rhea sa mga mayayaman kaya naman lalo siyang natakot ipagtapat ang totoo niyang pagkatao. Hindi naman siguro lahat. Depensa pa ni Ronnie. Pare-pareho lang ang mga mayayaman na yan. Anyway, ang pinakatulong na lang siguro na magagawa mo yung ilibre mo ako ng halo-halo. Napakainit ng panahon, sumasabay pa sa init ng ulo ko. Pilit na kinakalma ni Rhea ang kanyang sarili. O sige ba, halo-halo lang pala Pagkasabi nun ay tumalikod si Ronnie para umalis at bumili ng halo-halo. Uy, saan ka pupunta? Sita ni Rhea. Bibili ng halo-halo, di ba sabi mo? Naguguluhang tanong ni Ronnie. Sasama na lang ako. Doon na tayo kumain sa bilihan ng halo-halo. Wow, talaga? Date ba to? Nakangising tanong ni Ronnie. Date mo mukha mo. Huwag mo akong dinedate-date dyan Tara na. Singhal ni Rhea at nag-aya na ito na sumakay sa motor ni Ronnie. Napakamot na lamang ng ulo si Ronnie sa kasungitan ni Rhea pero kinilig naman siya dahil kakain sila ng magkasama. Sumakay na si Ronnie sa kanyang motor at sumakay naman sa kanyang likod si Rhea. Saan ba ako hahawak dito? Hindi naman kasi ako sanay sumakay sa motor. Tanong ni Rhea. May bakal dyan sa likod mo o pwede ka rin namang yumakap sa akin. Mas sure yun para hindi ka mahulog. Biro pa ni Ronnie. Hinampas naman ni Rhea sa braso si Ronnie. Puro kakalokohan. Tara na nga. Gusto talagang makatulong ni Ronnie kaya naman lihim niyang bibigyan ng tulong si Rhea. Palalabasin na lamang niya na nanalo siya sa raffle ng kanilang kumpanya. Minsan na kasi niyang inalok ng tulong ang dalaga pero tumanggi ito. Napaisip na nga siya kung aamin siya na mayaman siya at handang tumulong pero sa isang banda ay natakot siya na baka magalit sa kanya si Rhea. Isang araw ay dumating si Ronnie sa bahay ni Rhea na masayang masaya. Oh, bakit nandito ka? Wala naman akong pa-deliver Singhal na naman ni Rhea. Mainit ang ulo nito sa kakaisip kung paano maayos ang problema niya sa pera. Bakit? Bawal bang pumunta dito ng walang deliveries? Bakit parang ang saya-saya mo? Para kang nanalo sa loto. Hindi ako sa loto nanalo, pero nanalo pa rin naman. Nakangising sabi ni Ronnie. Ha? San ka nanalo? Lumiwanag ang mukha ni Rhea. May paraffle kasi sa opisina namin at akong nanalo. Masayang sabi ni Ronnie sabay abot kay Rhea ng isang sobre na naglalaman ng pera. Binuksan ni Rhea ang sobre at natawa si Ronnie nang manlaki ang mga mata ng dalaga. Hala! Ang dami nito! Ano to? Halos pasigaw na sabi ni Rhea. Malamang pera. Mukha bang ano? Halakhak ni Ronnie. Alam kong pera to pero para saan to? Ang dami nito. Giit ni Rhea. Nanalo nga ako sa raffle. 50,000 pesos yan. Bakit mo inabot sa akin? Finiflex mo ba? Nang iinggit ka ba? Hirit pa ni Rhea.
Parang sira to. Inabot ko sa'yo kasi ibibigay ko sa'yo yan. Hindi ba't nagkaproblema ka dun sa nang scam sa'yo? Pati na rin dun sa investment scam. E di gamitin mo yan pambayad sa mga naging utang mo at yung sobra ay pandagdag puhunan na rin. Makahulugang salaysay ni Ronnie. Naku, hindi ko alam kung paano ko ito maibabalik. Huwag na. Sinubukan pa ngang tumanggi ni Rhea. Hindi mo naman kailangang ibalik yan. Huy, kahit mahirap lang ako, hindi naman ako tumatanggap ng basta-basta ng pera. Technically, hindi ko rin naman pera yan. Napanalunan ko yan sa raffle. Binibigay ko lang sa'yo kasi mas kailangan mo yan kaysa sa akin. Bigla na lamang niyakap ni Rhea si Ronnie. Maraming salamat. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Hindi na nga ako nakakatulog sa pag-iisip. Napaiyak na nga ang dalaga sa tuwa. Walang anuman, masaya akong makatulong. Masayang sabi ni Ronnie. Kapag nakabawi ako ay ibabalik ko to sa'yo. Pangako yan. Ni Rhea. Hindi mo na nga kailangang ibalik. Pero kung mapilit ka, pwede naman. Ibalik mo na lamang kapag okay ka na. Naging mas makabuluhan at mas matibay nga ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa magsabi na si Ronnie na liligawan niya ang dalaga at pumayag naman ito. Napalapit na rin kasi ang dalaga sa kanya at ramdam niya na may pagtingin din ito sa kanya. Nagsimula na ngang manligaw ang binata kay Rhea. Masaya sila pero hindi pa rin makakuha ng tiyempo si Ronnie para aminin ang totoo niyang pagkatao. Isang araw na magde-deliver sana si Ronnie ng orders ni Rhea ay naaksidente ito sa motor. Nabangga siya ng isang kotse. Tumilapon ang binata at nagpagulong-gulong sa kalye. Sa lakas ng impact ay nasira pa ang helmet niya at nabagok ito. Agad namang nadala sa ospital si Ronnie. Sinubukang hanapin ng mga nurse ang contact number ng mga kamag-anak ni Ronnie pero nakita lang nila na si Rhea ang huling kausap nito kaya naman ang dalaga ang kanilang tinawagan. Halos lipa rin naman ni Rhea ang ospital. Alalang-alala siya sa binata. Mahal na niya ito at natakot siya na may masamang mangyari sa binata. Patakbong pinuntahan ni Rhea ang private room ni Ronnie. Pagbukas ng pinto ay nakita niyang nakahiga si Ronnie at nakapikit. Hindi na nahintay pa ni Rhea na magising si Ronnie. Niyakap niya ito habang umiiyak. Oh, Rhea, bakit nandito ka? Bakit ka umiiyak? Natatawang sabi ni Ronnie. Anong ginagawa ko dito? Malamang tinawagan ako ng nurse, no? Pero bakit ka umiiyak? Natakot ako eh. Akala ko critical ka. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may masamang nangyari sa'yo. Pag-amin ng dalaga. Ano naman sa'yo kung critical ako? Malulungkot ka ba? Panunuya pa ni Ronnie. Siyempre naman. Hindi pa nga kita nagiging nobyo tapos matitegi ka na agad. Kumalma na si Rhea at inasar na din ito si Ronnie. Gusto mo ba akong maging nobyo? Masayang tanong ni Ronnie. Siyempre naman, ang tagal mo lang magtanong eh. Masyado kang torpe. Halakhak ni Rhea. Hindi ko kasi alam kung mahal mo rin ako. Palagi kang masungit sa akin. Masungit lang naman ako pero mahal kita. Mahal na mahal kita, Rhea. Nang naaksidente ako ikaw agad ang una kong naisip. Ano namang naisip mo tungkol sa akin? Naisip kong magagalit ka sa akin dahil hindi ko madedeliver ang orders mo. Halakhak ni Ronnie. Sira ka talaga. Pero seryoso na. Kung may nangyari sa'yo malulungkot talaga ako. So, ibig sabihin ba nito ay sinasagot mo na ako? Oo naman. At mag-ingat ka ha. Bawal kang maaksidente kasi malulungkot ako. Biro na naman ni Rhea. 3 araw ding nanatili sa ospital si Ronnie. Inilihim naman ng binata mula sa kanyang mga magulang ang nangyari. Alam niyang lalong tututol ang kanyang ina sa kanyang negosyo kapag nalaman nito na naaksidente siya.
Nang araw na lalabas na ng ospital si Ronnie ay mapapatunayan niya na mahal talaga siya ng dalaga. Inutusan niya ang kanyang tauhan na bayaran ang kanyang hospital bill pero hindi pala nito natanggap ang kanyang text message kaya't hindi nabayaran ang ospital. Hinawakan ni Ronnie ang kamay ni Rhea at nagulat siya na wala ang singsing nito. "Oh, bakit hindi mo suot ang singsing mo? Parang ngayon mo lang yan hinubad ah." "Wala." Maiksing sagot ni Rhea na tila ba may itinatago. "Bakit nga?" Giit pa ni Ronnie. "Wala nga." Makulit na pagtanggi ni Rhea. "Magagalit ako kapag hindi mo sinabing totoo." "Ibinenta ko. Kailangan kasi ng pambayad dito sa ospital." "Ha? Bakit mo ginawa yan? Alam kong napakahalaga sa'yo ng singsing na yun. Hindi ba?" Nag-aalalang tanong ni Ronnie. "Oo, pero mas mahalaga ka naman kaysa sa singsing." Nakangiting sabi ni Rhea na nagiging emosyonal na. "Pero bigay ng lola mo yun, hindi ba?" "Oo, maintindihan naman niya yun. Importante naman sa akin ang singsing pero paano ka? Hindi ko naman kakayanin na may mangyaring masama sa'yo." "Grabe naman. Mahal na mahal mo pala talaga ako." Natatawang sabi ni Ronnie. Idinaan lamang niya sa biro pero puno ang puso niya ng galak na ganun pala siya kamahal ng dalaga. Minsan nang naikwento ng dalaga na pamana pala sa kanya ng paborito niyang lola ang singsing na yon pero nagawa niya yung ibenta para lamang mailigtas ang buhay niya. "Huwag kang ang feeling dyan." "Teka, saan mo ibinenta ang singsing?" "Kay Manang Selly, yung nagpapautang dun sa may amin. Manghihiram na lang nga sana ako kaso ay wala daw silang pondo ngayon. Kaya't sabi niya ay ibenta ko na lang daw sa kanyang singsing. Nataranta na ako kaya pumayag na lang ako. Mapagsamantala din talagang taong yun eh. Kaya inis talaga ako sa mga mayayaman pero hayaan mo na. Ang importante ay ayos ka na at makakauwi ka na ngayon." Madamdaming sabi ni Rhea. "Maraming salamat, Rhea. Wala yun. Ilang beses mo rin naman akong sinagip sa mga problema ko. Kaya andito lang din ako para sa'yo." Sabi ni Rhea sabay yakap sa binata. Naging magnobyo na si Ronnie at Rhea. Hindi pa rin naaamin ni Ronnie ang totoo. Mas lalo pa nga siyang natakot sabihin ang totoo dahil baka iwan siya ni Rhea. Nang makalabas ng ospital si Ronnie ay agad niyang hinanap ang pinagbentahan ng singsing ni Rhea. Pilit niyang binawi ang singsing. Malaking halaga ang hiningi sa kanya ng ganid na matanda pero binayaran pa rin yon ni Ronnie. Alam niya kung gaano kaimportante sa dalaga ang singsing na yon at hindi siya papayag na mawala yon dahil lamang sa kanya. Naisip niyang sorpresahin si Rhea. "Oh, bakit andito ka? Hindi ba't dapat ay nagpapahinga ka pa? Kalalabas mo lang ng ospital, hindi ba? Nagtatrabaho ka na ba agad?" Gulat na tanong ni Rhea. "May sorpresa ako sa'yo." Nakangising sabi ni Ronnie. "Ano naman yan? Pumikit ka muna." "Ay nako, baka dagayan ha?" Natatawang sabi ni Rhea pero pumikit pa rin naman siya. Isunuot ni Ronnie sa kanya ang singsing na bigay ng lola niya. Pagdilat ni Rhea ay nakita niyang suot na niya ang singsing. Halos maiyak ang dalaga sa tuwa. "Hala, ang singsing ko! Saan mo to nakuha? Paano mo to nabawi?" Dire-diretsong tanong ni Rhea. "Huwag ka na nga marami pang tanong. Alam ko kung gaano kahalaga sa iyong singsing na yan. Kaya hindi ko hahayaang mawala yan sa'yo." "Salamat ah." "Salamat din. Dahil ngayon, alam ko na kung gaano mo ko kamahal. Mamahalin din kita ng sobra-sobra." Tinaas pa ni Ronnie ang kanyang kamay na tila ba nangangako at natawa naman ang dalaga. Nagyakap sila ng mahigpit. Maayos naman ang kanilang naging relasyon. May respeto sila sa isa't isa at naiintindihan nila na may kanya-kanya silang negosyo kaya naman kahit hindi sila araw-araw magkita ay naiintindihan nila.
Isang araw ay may natanggap na tawag si Rhea mula sa kanyang mga kamag-anak. Ikakasal daw ang kanyang pinsan. Malapit sila sa isa't isa kaya naman binalak pa ni Rhea na umuwi sa kanilang probinsya pero naisip niya na hindi yon praktikal. "Sinong kausap mo?" tanong ni Ronnie nang maabutan niyang may kausap sa cellphone si Rhea. "Pinsan ko. Best friend ko yan nung bata pa kami. Ikakasal na daw siya. Pinapauwi nga ako ng probinsya." Kwento ni Rhea. "So, kailan ang uwi natin?" Nakangising tanong ni Ronnie. "Wow, kasama ka?" Natatawa naman si Rhea. "Bakit? Hindi mo ba ako isasama?" "Hindi nga ako uuwi eh." "Bakit hindi?" "Gusto ko rin sana pero masyadong malayong probinsya namin. Sayang sa oras. Malaki din ang pamasahe pa uwi. Hindi ba't sinabi mo na malapit kayo ng pinsan mo? Umuwi ka na para maipakilala mo din ako sa mga kamag-anak mo. Tapos, mamasyal na rin tayo at mag-swimming. Malapit kayo sa dagat, di ba?" "Wow ha, may itinerary ka na agad." Halakhak ni Rhea. "Akong bahala sa mga gagastusin natin." "Naku sugar daddy ba kita?" "Alam ko kasing gusto mong umuwi sa kasal ng pinsan mo. Pero gastos ang iniintindi mo, kaya ako nang bahala dun. Ayokong pagsamantalahan ng kabaitan at pagiging galante mo. Isa pa, mahirap ang trabaho mo. Sinasalubong mong init at ulan. Delikado rin ang kalye para sa tulad mong motorista tapos ipamimigay mo lang ang pera mo? Aba, hindi ako papayag." Hindi ka naman ibang tao sa akin. Nobya kita pero hindi kita pipilitin." "Teka, paano kung tulungan na lang kitang maubos ang stock mo? Uuwi tayo ng probinsya nyo? Paano naman mangyayari yan? Tutulungan kitang magbenta ng mga stocks mo tapos hati na lang tayo sa ibang gastusin." "Mukhang magandang ideya yan. G ako dyan. Pero teka, bakit ba atat na atat kang makapunta sa probinsya namin? Gusto kitang makasama ng matagal. Parang outing na din, di ba? Gusto ko ring makilala ang mga mahal mo sa buhay. Mahal kita kaya gusto kong makilala ang mga mahal mo sa buhay." "Oh, ang sweet naman ng nobyo ko." "Hug mo na lang ako." Lambing ni Ronnie at naghalakhakan silang dalawa. Agad ngang kumilos si Ronnie. Gaya ng kanyang pangako ay tutulungan niyang kumita ang kanyang nobya para matuloy sila sa pag-uwi sa probinsya. Lalo pa ngang humanga si Ronnie sa kanyang nobya dahil hindi ito mapagsamantala. Inutusan ni Ronnie ang kanyang mga tauhan na pakyawin ang mga paninda ni Rhea pero nagbilin siya sa mga ito na maging discreet para hindi mahalata ni Rhea ang kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Ronnie sa bahay ni Rhea at nadatnan niya itong abalang-abala sa pagbabalot ng mga orders. "Andito ka na pala. Tingnan mo, sobrang daming orders. Anong ginawa mo?" Masayang tanong ni Rhea. Nakaupo ito sa sahig at halos matabunan na ng mga paninda niyang binabalot. Tumayo si Rhea at yumakap kay Ronnie. "Sabi naman sa'yo, tutulungan kita eh." Masayang sagot ni Ronnie. "Anong ginawa mo?" "Pinakiusapan ko ang mga kasamahan ko. Sabi ko, umorder sila lahat at babawi ako sa kanila sa susunod." "Salamat ah." "So, kailan ang lakad natin?" Makalipas lamang ang ilang araw ay nagbasta na nga sila Rhea at Ronnie pauwi sa probinsya ni Rhea. Halos 10 oras ang biyahe nila pauwi ng Albay kaya naman madaling araw pa lamang ay nagpunta na sila sa terminal ng bus. Nang mga unang oras ng biyahe ay panay pa ang kwentuhan at asaran ng dalawa. Nanood din sila ng pelikula sa cellphone ni Ronnie. Nang mapagod na sila ay nakatulog na sila. Hindi nila namalaya na ilang oras na pala silang tulog. Tinapik na lamang sila ng konduktor dahil nasa terminal na pala sila. "Huy, magsigising na nga kayo. Nasa terminal na tayo. Baka gusto niyong isama ko kayo pabalik ng Maynila." Biro pa ng konduktor. Nagising si Rhea at ginising niya si Ronnie. "Napakasungit mo naman, kuyang konduktor." "Nasa na tayo?"
Tanong ni Ronnie na pupungas-pungas pa nga. Nandito na tayo sa Albay, sagot ng dalaga. Masayang inayos ni Ronnie ang kanilang mga gamit at bumaba na sila sa bus. Sumakay sila ng trike at nang makarating sila sa bahay nila Rhea ay agad silang sinalubong ng mga kamag-anak nito. Andito na sila Rhea! Sigaw ng isang lalaki na nagluluto sa malawak na lupain sa harap ng isang makalumang bahay. Nagsilabasan ang kanyang mga kamag-anak. Nakatayo lamang si Ronnie at nakamasid kung paano nagkakagulo ang mga kamag-anak ni Rhea. Napangiti siya dahil alam niya na kahit sa maliit na paraan ay napasaya niya ang kanyang nobya. Bilib na bilib naman ang mga kamag-anak ni Rhea. Ang gwapo naman ng nobya mo, Rhea. Napakaswerte mo naman. Puri ng lolo ni Rhea. Naku lolo, wag mong sabihan yan at baka lumaking ulo niya ni Ronnie. Biro pa ni Rhea sabay yakap kay Ronnie. Naku lolo, ako ho ang swerte sa apo nyo. Napakabait po ng apo nyo at masaya ho akong kasama siya. Nakangiting sabi ni Ronnie. Nakakatuwa kayong dalawa. Rhea, ipasyal mo si Ronnie para makita naman niya kung gaano kaganda dito sa lugar natin. Sige po lolo. Ipinasyal nga ni Rhea si Ronnie sa magagandang lugar sa kanilang bayan. Nang mapagod sila ay dinala ng dalaga si Ronnie sa isang maliit na lupain na overlooking sa kanilang probinsya. Hala, ang ganda naman dito. Manghang-mangha si Ronnie. Ang tahimik pati. Dito ako napupunta nung bata pa ako kapag pakiramdam ko ay madami akong problema. Ang tahimik nga dito. Ang sarap ng ganun no? Yung may special place ka kapag malungkot o napapagod ka na sa lahat. Nakangiting sabi ni Ronnie. Oo, lalo na at magulo sa Manila. Oo nga, meron din pala akong safe place sa Manila. Talaga? Saan? Hindi saan, kundi sino. Ikaw ang special place ko, Rhea. Hindi ko may paliwanag pero ang payapa ng pakiramdam ko kapag kasama kita. Emosyonal na sabi ni Ronnie. We, ang ingay ko kaya lagi. Natatawang hirit ni Rhea. Bigla namang nagseryoso si Ronnie. Yun na nga kahit maingay ka at madaldal, I feel so much peace when I'm with you. Hanep, English yun Halakhak ni Rhea. Puro kakalokohan, pero seryoso na. Salamat at sinama mo ko dito. Ang bait na mga kamag-anak mo. Ang sarap din ng mga pagkain. Ay oo nga pala, magluluto ng pansit bihon at kakanin ng tita ko. Tara at bumalik na tayo. Baka maubusan pa tayo. Pagbalik nila sa bahay nila ay nakita nila na madami na namang tao. Ang dami na namang tao. Dumating na siguro yung iba ko pang kamag-anak. Ilan ba kayo? Ang dami nyo Natatawang sabi ni Ronnie at ipinakilala na nga siya ni Rhea sa mga bagong dating. Kinabukasan ay kasal na ng pinsan ni Rhea. Nang naglalakad na papuntang altar ang pinsan niya ay naging emosyonal na ang dalaga. Nakita naman ni Ronnie na nagpupunas ng luha si Rhea kaya't hinawakan niya ang kamay nito. Bakit ka umiiyak? Masaya lang ako para sa pinsan ko. Medyo kinakabahan din ako. Saan ka naman kinakabahan? Wala. Natatakot ako na maiwan niya ako. Kinasal na kasi siya. Paano kung maiwan ako? Paano kung tumanda akong dalaga? Huwag ka mag-alala. Pakakasalan naman kita. Biro ni Ronnie. Puro ka kalokohan. Hindi yun kalokohan Seryoso ako. Dadating ang araw na pakakasalan din kita. Mahal kita, Rhea. Mahal din kita, Ronnie. Matapos ang kasal sa simbahan ay nagtuloy naman sila sa handaan kung saan nakilala pa ni Ronnie ang iba pang mga kamag-anak ni Rhea. Nakatingin lamang si Rhea habang nakikipag-usap si Ronnie sa kanyang mga kamag-anak. Naisip lang niya na ilang buwan na rin silang magnobyo pero wala pa siyang nakikilalang mga kamag-anak o kaibigan ni Ronnie.
Nag-alala na siya pero binaliwala na lamang niya. Mahal niya si Ronnie at bibigyan pa niya ito ng ilang buwan bago niya ito kumprontahin. Masayang-masaya sila at wala silang alam na umaaksyon na pala ang mama ni Ronnie. Pinasundan ni Doña Tonya ang dalaga nang malaman na nakikipagmabutihan si Ronnie sa isang parakit-rakit lang ang kita. Doña Tonya, ito na ho ang mga impormasyon ni Miss Rhea, sabi ng private investigator sabay abot ng isang envelope ng mga papeles. Inabot ni Donya ang mga papeles at nang laki ang kanyang mga mata sa kanyang nabasa. Ito ang nobya ng aking anak? Siya nga ho. Oh my God! Hindi ako makakapayag na isang tulad lamang niyang magiging nobya ng aking anak. Wala ka bang nadiskubreng baho ng babaeng ito? Tanong ng Donya sa tauhan niya. Wala ho ma'am, malinis ho ang babaeng yan. Matino ho siya at malinis ang kanyang pinagkakakitaan. Kahit ang mga kamag-anak ho niya sa probinsya ay matituno din ho. Nanggaling na nga ho doon ang anak niyo at napalapit na rin siya sa mga kamag-anak ni Miss Rhea. Paliwanag pa ng investigador. Imposible yan. Kailangan ninyong makahanap ng baho sa babaeng yan. Ginawa na ho namin lahat ng bilin niyo pero malinis ho siya. Matinong tao ho siya. Huwag kayong tumigil hanggat wala kayong nakikitang pwedeng ipukol sa taong yan. Babayaran ko kayo ng malaki. Gawin ninyong inyong trabaho. Huwag kang babalik dito hanggang wala kang nakikita. Galit na sabi ng matanda. Agad namang kinumpronta ng matanda si Ronnie. Iho, nabalitaan kong meron ka ng nobya. Panimula ng matanda na pilit pang pinapakalma ang kanyang sarili. Paano mo nalaman mama? Kalmadong tanong ni Ronnie. May pakpakang balita iho. Kailan mo ba siya ipapakilala sa amin? Bakit parang interesado ka, mama? Of course, interesado ako. Ikaw ang nag-iisa kong anak. Ano bang negosyo meron ng iyong nobya? Retail, mama. Isa siya sa mga customers ko sa aking negosyo. Salaysay ni Ronnie. What? Ano kamong negosyo niya? Nagbebenta siya ng mga iba't ibang bagay. Bag, sapatos, damit, at kung ano-ano pa. Madiskarte siya mama kaya hindi ako magtataka kung magiging successful siya. You call that a business? Galit na tanong ng matanda. Yeah, what else would you call it mama? Depensa pa ni Ronnie. Hindi yan totoong negosyo anak. For all we know, ay ginagamit ka lamang ng babaeng yan. Hindi siya ganung tao mama. Mabuting tao siya at masipag. May sarili siyang diskarte at higit sa lahat ay hindi siya manggagamit. Paano ka nakakasiguro? Ang totoo, hindi nga alam ni Rhea na akong may-ari ng aking kumpanya. Tanggap niya ako kahit akala niya ay mahirap lamang ako. Pagtatapat pa ni Ronnie. Hindi ka nakakasiguro na hindi nga niya alam. Mama, puro naman kayo pagdududa. Mahal ko si Rhea. Sana ay suportahan niyo na lamang ako. Sumama nga ang loob ni Ronnie sa kanyang mama. Si Stephanie, hindi ba siyang nobya mo dati? Bakit hindi ka na lamang makipagbalikan sa kanya? Magandang batang yun at galing pa sa maayos at may sinasabing pamilya. Giit pa ng matanda. Mama, nakalimutan mo na ba na niloko ko ni Stephanie? She cheated on me. Nalaman ko na lamang na may sikretong relasyon sila ng aking matalik na kaibigan. Mas gusto mo ba ang ganong klaseng tao? Maaring mahirap lamang si Rhea. Pero mabuting tao at marangal na babae siya. Hindi ko kailangan ng mayaman at maganda kung manluloko naman pala. Mahabang paliwanag ni Ronnie. Lahat naman ay nagkakamali. Tao lang naman tayo. Unbelievable mama. Hindi ako makapaniwala na mas gusto niyo pa pong mapunta ako sa isang cheater dahil lamang mayaman ito. Ang sinasabi ko lamang anak ay gusto kitang protektahan sa mga manggagamit at mapagsamantala. Mahal kita mama, pero hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo. Kumalik si Ronnie sa pisngi ng kanyang ina at dire-diretso itong umalis. Masama ang loob ni Ronnie dahil kilala niya ang kanyang mama. Humahad lang ito sa mga bagay na sa tingin nito ay hindi nararapat para sa kanya. Kinakabahan siya na hahadlangan nito ang pagmamahalan nila ni Rhea. Nagpatuloy ang kanilang relasyon.
Pero isang araw ay dumating na ang kinatatakutan niya. Dumalaw si Ronnie kay Rhea at nadatnan niya itong umiiyak. Rhea, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Tingnan mo itong mga ito. Iniabot ni Rhea ang kanyang cellphone kay Ronnie. Ipinakita niya ang mga paninira sa kanyang mga paninda. Ano tong mga to? Tanong ni Ronnie. Ang daming taong nagsasabi na basura daw ang mga paninda ko. Mga walang kwenta daw ang kanilang nabili. Humihikbing kwento ni Rhea. Dumagsa ang mga customers na nagbabalik na kanilang mga nabili. Madami din ang mga nag-cancel na kanilang mga orders. Dagdag pa ng dalaga. Ha? Pero maayos naman ang mga tinda mo, hindi ba? Kaya nga ako nagtataka. Alam kong paninira lamang ang mga to. Pero bakit nila ito gagawin sa akin? Wala naman akong kaaway. Ang laki ng hirap ko para lamang maitayo ang aking negosyo. Maaring maliit lamang ito para sa iba pero hindi para sa akin. Humahaguluhol na si Rhea. Gagawa tayo ng paraan. Masusolusyonan din natin to. Paano? Hindi ko pa alam pero gagawa ko ng paraan. Pangako. Tumayo na para umalis si Ronnie. Saan ka pupunta? Kararating mo lang ah. Gulat na tanong ni Rhea. May kailangan lamang akong ayusin. Babalik ako. Pilitin mong kumalma. Bilin ni Ronnie. Agad pumunta si Ronnie sa kanyang ina. Mama, kung ano man ang ginagawa mo, tigilan mo na, please. Pakiusap ni Ronnie. Anong pinagsasasabi mo, iho? Nagpapanggap-pangang tanong ng matanda. Alam ko kung anong ginawa mo, mama. Kumuha ka ng mga taong sisira sa maliit na negosyo ng aking nobya. Tumaas ang boses ni Ronnie. Pinagbibintangan mo ba ako, iho? Yan bang impluwensya ng babaeng yun sa'yo? Nagmamaang-maangan pa rin ang Donya. Mama, mahal ko si Rhea. Bakit hindi ka na lamang maging masaya para sa akin? Hindi ka magiging masaya sa babaeng yun, anak. Paano mo nalaman, mama? Basta, alam ko, iho. Mother knows best. Mama, kahit anong hingin mo sa akin ay aking gagawin. Basta't pabayaan mo na akong gawin ang gusto ko. Matanda na rin ako, mama. Nasa hustong gulang na ako para makapagdesisyon para sa sarili ko. O sige, pababayaan na kita pero kailangan mong ayusin ang mga problema ng mga negosyo natin sa Taiwan. Ani Donya Tonya. Yun lang naman pala, mama. Kayang-kaya ko yun. Kailangan mong manatili doon ng 1 taon, iho. 1 taon? Napakalapit lang naman ng Taiwan dito sa Pilipinas, mama. Maaari akong magbabalik-balik na lamang. Bakit kailangan kong manatili doon ng 1 taon? Kailangan mong mag-focus. Meron ding mga conferences na kailangan mong puntahan habang nandun ka. Sa tingin ko ay hindi mo maiwan ang babaeng yon. Huwag mong pabayaang isipin ko na hadlang siya sa ikauunlad mo. Hindi naman sa ganun, mama. Legacy ng ating pamilya ang mga negosyo natin. Pababayaan mo ba ang mga yon dahil sa babaeng yan? Fine, mama. I will stay in Taiwan for 1 year. Pero gusto ko lang linawin na hindi mo na pakikialaman ang relasyon namin ni Rhea. Pangako yan, anak. Nakapagdesisyon na si Ronnie na manatili nga sa Taiwan ng 1 taon. Sinabi ni Ronnie sa dalaga na magtatrabaho siya sa branch nila sa Taiwan. Maganda ang sweldo at 1 taon lamang ang kontrata kaya't pagkatapos ng 1 taon ay balik siya sa pagiging delivery rider ng kumpanya. Praktikal at maunawain si Rhea kaya naman walang naging problema sa kanya. Naisip din ni Ronnie na malapit lang naman ang Taiwan sa Pilipinas kaya't makakauwi siya anumang oras niya naisin pero nagkamali siya. Malaki ang mga problema ng kanilang mga negosyo kaya't wala siyang oras na makauwi ng Pilipinas. Naging abala din si Rhea sa kanyang negosyo. Dahil hindi na siya ginagambala ng mama ni Ronnie ay lumago na ang kanyang negosyo. Pinilit na lamang nila na regular makapag-usap sa chat at video o voice calls. Han, busy ka ba? Lambing ni Ronnie nang minsang mag-usap sila sa telepono ni Rhea. Medyo busy. Napakadaming orders. Ang daming nag-i-inquire at ang dami ring nag-o-order. Ikaw ba, kumusta ka dyan? Eto, namimiss na kita. Namimiss din naman kita.
Medyo busy lang talaga. Pumunta ka kaya dito? Naku, malapit nang mag-holiday. Paniguradong dadagsa na naman ng orders. Hindi ako makakaalis at puro bagong mga tauhan ko. Ikaw na lang kaya ang umuwi dito. May conference ako eh. Hindi ako maaaring lumiban. Sayang naman. Teka lang, may tumatawag sa akin. Tawagan na lang kita mamaya. Ano ba yan? Minsan na lang nga tayong magkausap. Ibababa mo pa. Abay, tinatawagan kita kanina. Ikaw naman ang abala. Tapos ngayong may tumatawag sa akin eh, magtatampo ka? Nakakairita. Bakit ang init ng ulo mo? Naiinis na sagot ni Ronnie. Ako ba talaga? Para kasing ikaw ang mainit ang ulo. Hirit naman ni Rhea. Alam mo, tama ka. Next time na tayo mag-usap. Wala kang sense eh. Ako pa ba talaga ang walang sense? Alam mo, ang init lang ng ulo mo eh. Sa susunod na tayo mag-usap pag hindi ka na iritable. Napapadalas ang pag-aaway ni Rhea at Ronnie. Marahil dahil lagi silang busy at namimiss din nila ang isa't isa. 9 na buwan pa lamang si Ronnie sa Taiwan pero naayos na niya ang lahat ng problema sa kumpanya kaya naman naisipan niyang umuwi na ng Pilipinas. Hindi na niya ito ipinaalam sa kanyang mga magulang dahil sa tingin niya ay hindi naman papayag ang mga ito. Nagpasabi pa sa kanya ang kanyang mama na baka pwede niyang pakasalan si Stephanie na tinanggihan naman niya. Nang pauwi na ng Pilipinas ay sinurpresa nito si Rhea. Rhea, may lakad ka bukas ng gabi, mahal ko? Paglalambing ni Ronnie nang kausap niya sa telepono si Rhea. Wala naman, gusto lang sana kitang ka-video call bukas ng gabi. Sige ba? Medyo matagal na rin tayong hindi nagvi-video call. Namimiss na nga kita. Nagpipigil ng tawa si Ronnie. Miss na rin kita, mahal ko. Walang kaalam-alam si Rhea na uuwi na pala ng Pilipinas si Ronnie ng gabing yon. 8:00 na ng gabi ang usapan nila na magvi-video call. Nainis pa si Rhea nang makatanggap ng chat message kay Ronnie na hindi siya maaaring makipag-video call dahil busy siya. Ay nako, ikaw ang nagyaya na mag-video call tayo tapos ikaw din palang magka-cancel? Nakakainis ka. Pagmamaktol ni Rhea. Sorry na. Medyo na busy lang ako pero may pinapunta ako dyan para magdala ng regalo para sa'yo. Pilyong sabi ni Ronnie. Anong akala mo sa akin? Mukhang regalo? Singhal ng dalaga. Eto naman, huwag ka na ngang magtampo. Nasa may gate nyo na daw siya. Puntahan mo na siya, please. Pakiusap ni Ronnie. Ewan ko sa'yo. Iritang sabi ni Rhea at ibinaba nito ang tawag at nagpalit ng damit para lumabas sa gate. Nang dumating siya sa gate ay nakita niya ang isang lalaki na nakatalikod. Excuse me, ikaw ba yung pinapunta ng nobyo ko? Tanong ni Rhea. Hindi po, ako po yung nobyo niyo. Laking gulat ni Rhea nang humarap ang lalaki. Si Ronnie pala yun. Hala, Ronnie? Ikaw ba yan? Halos pasigaw na tanong ni Rhea. Ako nga, mahal ko. Masayang masaya si Ronnie na makita muli ang kanyang pinakamamahal na nobya. Dali-daling binuksan ni Rhea ang gate at agad niyang niyakap si Ronnie. Nakakainis ka. Surpresa nga eh. Pero sabi mo'y 1 taon ang kontrata mo sa Taiwan. Tapos na mga kailangan kong gawin doon. Wala nang dahilan para manatili pa ako doon. Miss na kita. Baka naman masiraan na ako ng ulo kapag nanatili pa ako doon. Napansin ko rin kasi na nadadalas ng tampuhan natin. Paliwanag ni Ronnie. Kaya nga eh. Ang totoo'y natatakot na rin ako sa takbo ng ating relasyon. Ang hirap ng long distance relationship. Pagtatapat ni Rhea. Pasensya ka na ha. Nung tinanggap ko ang kontrata doon ay inakala ko na dahil malapit lamang ang Taiwan sa Pilipinas ay madali nating mapupuntahan ang isa't isa. Wala eh, pareho tayong naging abala. Pero ayos na din yun. Isa pa, ang mahal din ng pamasahe. Sayang din. Ang importante ay nandito ka na. Buong araw silang magkasama. Nasa sofa lamang sila at magkayakap habang nanonood ng mga paborito nilang mga lumang pelikula.
Sa sofa na din sila kumakain. Nagkaroon ng event si Ronnie sa kanyang kumpanya. Naisipan niyang isama si Rhea at doon na mag-propose dito. Doon na rin niya aaminin ang totoo niyang pagkatao. Alam niyang hindi na aalma ang kanyang mama dahil naayos naman niya ang lahat ng problema sa mga negosyo nila sa Taiwan. Yun naman ang naging usapan nila. Magiging malaya na siyang gawin ang gusto niya basta't maayos niya ang mga problema ng mga negosyo nila sa Taiwan. Nakatayo lamang si Rhea at nagmamasid nang may lumapit na babae sa kanya. Ambisyosa ka rin ano? Sambit ni Stephanie paglapit nito kay Rhea. Ambisyosa? Ako? Bakit? Parang hindi naman. Gulat na tanong ni Rhea pero palaban din ito. Inaakit mo pala talaga si Ronnie. Bintang pa ng magandang babae. Teka, sino ka ba? Galit na tanong ni Rhea. Hindi kita masisisi kung hindi mo ako kilala. Dahil hindi naman tayo magka-level. Magkaiba tayo ng mundong ginagalawan. Matapobreng sabi ng babae. Ay, masaya ako na magkaiba tayo ng mundo. Parang hindi kita bet kasama sa mundo ko. Kakaloka ka? Singhal ni Rhea. Obviously, sawa ka na bang maglako ng paninda mo at gusto mong makabingwit ng matabang isda? Alam mo, di kita magets. Pero excuse me lang hindi ako naglalako ng paninda ko. At kung sakali mang maglako ako, ay wala namang masama dun. Marangal na trabaho yun. Basta ba walang naaapakang tao? Keber lang. Depensa pa ni Rhea. Yuck! What's keber? Language ba yan ng mahihirap? Kaya siguro hindi ko maintindihan. Pero bagay sa'yo kasi mahirap ka naman. Ay, wow! Eh di ikaw na. Tse, dyan ka na nga. At dali-daling umalis si Rhea bago pa siya hindi makapagtimpe at mapatulan ang magandang babae. Hinanap ni Rhea si Ronnie pero hindi niya ito makita. Pero maya-maya pa ay umakyat na ang host sa entablado. Magandang araw sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay nag-e-enjoy sa party. Nais ko lang sanang istorbohin sandali ang kasayahan para ipakilala sa mga bago dito ang may-ari ng kumpanyang ito. Siya ang anak ng may-ari ng JB Steakhouse, MJEP Real Estate at iba pang mga negosyo sa Taiwan. Ito namang Yehi Corp ay ang kumpanya na sinimulan niya at pinalago sa sarili niyang pagod. Ladies and gentlemen, let's welcome Ronnie. Natulala si Rhea nang umakyat na din ng entablado si Ronnie. Magandang araw sa inyong lahat. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng hard work at effort nyo. Hindi magiging matagumpay ang kumpanya na to kung hindi dahil sa inyo. Gusto ko rin sanang kunin ang pagkakataon na ito para formal na ipakilala sa inyo ang babaeng nagpapatibok ng aking puso. Masayang sabi ni Ronnie. Naghiyawan ang mga bisita. Ang iba naman ay nagsimula ng magbulungan. May nobya pala si Sir? Malakas na tanong ng isang babae. Baka bago lang kaya siguro lately ay laging masaya yan. Saad naman ng isa pang babae at nabakunot naman ang noo ni Rhea. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Ronnie. Sa buhay ng tao, minsan lamang tayo makakakita ng katapat natin. Mapalad ang mga taong nakikilala yung taong para sa kanila. Yung iba kasi hanggang sa tumanda na lang ay hindi na nila nakilala. Sa tingin ko'y mapalad ako dahil nakilala kong isang taong nagpapasaya ng sobra-sobra sa akin. Ang babaeng nais kong pakasalan at makasama sa habang buhay. Ngayong araw ay nais ko siyang ipakilala sa inyo. Rhea, maaari pa kitang maimbitahan sa stage na ito? Tila nanigas naman ang paa ni Rhea. Hindi niya alam kung tatakbo pa siya papalayo o kung aakyat ba siya ng entablado. Itinuro siya ni Ronnie kaya naman inakay siya ng mga organizers paakyat ng entablado. Itigil ang kalokohang ito! Sigaw ng matandang babae. Mama, ano hong problema? Gulat na tanong ni Ronnie. Magpapakasal ka sa babaeng ito? Pasigaw na sabi ng Donya. Wala ho akong nakikitang masama dun, Mama. Nagmamahalan ho kami ni Rhea. Pangangatuwiran pa ni Ronnie.
Ngayon mo pa talaga itinapat ang proposal mo na nandito ako? Hindi mo man lamang naisip ang maramdaman ko? Galit na sumbat ng matanda. Pero mama, akala ko ba'y nagkasundo na tayo? Sinabi mong hahayaan mo na ako sa gusto kong gawin sa buhay ko kung magpupunta ako ng Taiwan. Nagawa ko namang lahat ng gusto mo. Lumapit ang magandang babae sa mama ni Ronnie. Pakakasalan mo ang yagit na yan? Desperado ka na ba? Malditang sabi ni Stephanie. Are you doing this dahil pinapagkasundo ka namin kay Stephanie? Ito ba ang ganti mo sa amin? Umiiyak na tanong ni Donya. No mama, mahal ko po si Rhea. She made me a better version of myself. Teka lang wait. So hindi ka rider? Gulat na tanong ni Rhea. Umiling si Ronnie. Hindi. Napagkamalan mo kong rider. Wala kasing available na rider ng araw na yon kaya ako ang naghatid ng orders mo. Kaya kita isinama dito para ipagtapat ang lahat at mag-propose na rin. Paliwanag ni Ronnie. Ay! Wow Ipinagsabay mo pa talaga. Sana man lang ipinaliwanag mo muna sa akin bago mo ako isinama dito. Kaya naman pala nagmamarakulyo tong babae na to. Inaakit daw kita. Iritang litanya ni Rhea. Totoo naman. Hirit pa ni Stephanie. Excuse me, hindi ako gold digger. Tama na yan. Tigilan mo na ang kalokohang ito. Hindi ka na namin pipiliting magpakasal kay Stephanie. Basta huwag mong pakasalan ng hampas lupang yan. Excuse me, hindi ako slap soil. Singit pa ni Rhea. Anong slap soil? Tanong ni Ronnie. Hampas lupa. Ano ka ba? Tinagalog ko lang, hindi mo na maintindihan. Sabi kasi ng nanay mo, hampas lupa daw ako. Sabay irapa ng dalaga. Natawa naman si Ronnie pero lalong naggalit ang mama niya. Kita mo na? Walang manners at walang class ang babae na yan na gusto mong ipasok sa pamilya natin. Ganyan ba talaga yung mayaman? Nag-uusap kayo sa harap ng lahat ng bisita? Nako, dyan na nga kayo. Bahala kayo sa mga buhay nyo. Peace, yo! At dali-daling bumaba ng entablado si Rhea. Hinabol siya ni Ronnie at sa labas na ng events place siya inabutan nito. Rhea, wait lang. Huwag kang umalis. Hinihingal na sabi nito. Malayo-layo rin ang tinakbo niya sa kakahabol sa dalaga. Bakit? Para magpaapi sa jowang hilaw mo tsaka sa nanay mo? Nek-nek mo. Huwag mo kong idamay sa gulo niyo Padabog na naglakad palayo si Rhea. Will you marry me? Pasigaw na tanong ni Ronnie. Nek-nek mo! At nagpatuloy sa paglalakad si Rhea palabas ng subdivision. Ilang araw ding nagpupunta si Ronnie sa bahay ni Rhea pero hindi siya hinaharap nito. Pero isang araw ay natsyempohan din niya ang dalaga. Nakatago siya sa likod ng gate at nang lumabas ang dalaga ay bigla siyang nagsalita. Rhea, kausapin mo naman ako, please. Ani Ronnie. Ay, anak na kabayo! Napasigaw sa gulat si Rhea. Sorry kung nagulat kita. Wala na kasi akong choice kundi magtago dito. Ilang araw na akong pumupunta dito pero hindi mo naman ako nilalabas Pagdadahilan ni Ronnie. Malamang, anong gusto mo? Magtatalon ako sa tuwa? Unang-una, niloko mo ko. Ang sabi mo rider ka lang. Ayun pala'y napakayaman mo. Pangalawa, pinahiyaan mo ko sa mga tao doon. Para mo akong ginisa sa sarili kong mantika. Wala akong kalaban-laban doon. Galit na namang nagpaliwanag si Rhea. Sorry na, hindi ko naman sinasadya Akala ko maiintindihan ako nila mama. Okay na kami nung huli naming pag-uusap. Akala ko tanggap na niyang aking mga desisyon. Siguro nga, ginagamit mo lang ako para wag kang magpakasal dun sa babae na yun. Hindi mahal talaga kita Rhea. Nobya na kita bago pa nila ako pinagkasundo sa kanya. Bakit itinago mo sa akin anak ka pala na bilyonaryo at may-ari ng kumpanyang inoorderan ko? Tanong ni Rhea. Napagkamalan mo kasi akong rider. Plano ko naman sanang sabihin yung totoo. Kaso baka hindi na ako makabalik sa bahay niyo Yung perang napanalunan mo sa raffle, pera mo yun hindi ba?
Hindi totoong may raffle. Tama ba? Sumbat ni Rhea. Gusto kitang tulungan at yun lamang ang naisip kong paraan. Yung mga namakyaw ng paninda ko para makauwi tayo ng probinsya. May kinalaman ka ba dun? Napayuko na lamang sa hiya si Ronnie. Mga tauhan ko yung mga bumili ng paninda mo. So ano namang palusot mo? Na tumatanggi ako sa tulong mo? Tumango si Ronnie. Ano pang kasinungalingan mo? Yung mga dinadala kong pagkain at mga regalo sa'yo, hindi totoong galing sa mga customers yun. Binili ko talaga para sa'yo ang mga yun. Pag-amin ni Ronnie. Alam mo, gusto kong kiligin sa mga effort mo. Pero hindi kasi maalis sa isip ko na nagmukha akong tanga sa mga ginawa mo. Patawarin mo ko, Rhea. Malinis ang intensyon ko. Pero niloko mo pa rin ako. Bakit? Nung naging malapit na tayo sinabi mo sa akin na ayaw mo sa mayayaman. Kaya nagdalawang isip akong sabihin sa iyong totoong estado ko. Di ko alam kung matatanggap mo yun. Hindi ko kakayanin kung lalayuan mo na ako. Hindi ko alam, Ronnie. Masyado akong nasaktan sa mga sinabi ng mama mo. Pati na rin ang babaeng yun. Ani Rhea. Hindi mo ba ipaglalaban ang pagmamahalan natin? Hindi ko alam, Ronnie. Mama mo yun. Baka habang buhay tayong magiging miserable. Kasi ako, handa akong ipaglaban ang pagmamahalan natin. Sana ganun ka din. Nakumbinsi naman ni Ronnie si Rhea na kumapit lamang at ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Mapapatunayan din ni Rhea na handa pala si Ronnie na gawin ang lahat para sa kanya. Isang araw ay kinausap siya ng masinsina ni Ronnie. Pumirma ako ng kasunduan kay mama. Wala akong mamanahin kahit piso mula sa aming pamilya. Wala na rin akong karapatan sa lahat ng negosyo namin dito sa Pilipinas at maging sa Taiwan. Bakit? Gulat na tanong ni Rhea. Yun lamang nakikita kong paraan para lubayan na nila tayo. Gusto ko ng maayos na pamilya kasama ka. Itinakwil na rin nila ako. Wala na rin akong pamilya pero wala akong magagawa. Mahal kita at gusto kong magkaroon ng pamilya kasama ka. Wala akong magagawa kung hindi ka nila matanggap dahil lamang sa hindi ka mayaman. Mali yun. Pero kailangan mong isakripisyo lahat yun? Para sa akin? Mahal kita, Rhea. At lahat ay kaya kong i-give up para sa'yo, para sa atin. Ayoko namang mawala ang lahat dahil lang sa akin. Wala kang ginawang masama, Rhea. Hindi ka nila matanggap dahil hindi ka mayaman. Tama ba yun? Sorry na kailangan mong gawin ng mga yan. Don't feel bad. Di mo naman yung kasalanan. Mali sila. Hindi naman dapat nakabatay sa kabuhayan ng isang taong respeto o pagtanggap na makuha niya. Tama ka naman. Sana matanggap din nila ako balang araw. Mahal naman kita. Maayos naman akong tao. Patas ako magnegosyo. Mahal naman kita at hindi naman kita niloloko. Matapat akong nobya. Malungkot na sabi ni Rhea. Sana nga makita rin nila yan pagdating ng araw. Pero kung hindi naman wala din talaga tayong magagawa. Basta ako, para sa akin ay akong pinakamapalad na lalaki dahil mahal mo ako. Sus, nambola ka pa. Totoo naman. Husayan at sipagan na lamang natin ang pagnenegosyo natin. Uunlad din tayo sa sarili nating pamamaraan. Oo naman, kahit isang maliit na negosyo lang ang natira sa akin ay kaya ko naman yung palaguin. Dahil likas na masipag at madiskarte silang dalawa ay napaunlad din naman nila ang kani-kanilang negosyo. Maayos ng takbo ng ating mga negosyo. Baka pwede na nating simulan ng ating pamilya. Pwede naman. Nakatawang sagot ni Rhea. Inayos nila ang kanilang mga dokumento at naghanda sila sa isang simpleng kasal. Dumating ang araw ng kasal. Malungkot si Ronnie dahil wala ni isa sa mga kamag-anak niya ang dumating. Lumuwas naman ng Maynila ang lahat ng mga kamag-anak ni Rhea. Masayang-masaya siya pero ramdam niya na nalulungkot ang kanyang groom. Pero wala naman siyang magawa para dito. Madamdamin ang paglalakad ni Rhea papunta sa altar
At laking gulat niya dahil nagtanong na ang pari kung may tututol sa kasal ay isang matandang boses ang sumagot. Ako po, itigil muna ninyo ang kasal, sabi ng matanda. Tumututol ho ba kayo sa kasal? Tanong ng pare. Hindi ako tumututol. Ang totoo ay gusto kong masaksihan ang pagpapakasal ng aking anak. Pinipigil ko lamang panandalian ang kasal para humingi ng tawad sa aking anak. Ronnie, anak, patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Gusto kong masaksihan ang espesyal na araw mo. Tinatanggap ko na ng buong buo ang pagpapakasal mo. Mahal kita, Mama, at masaya ako na nandito ka ngayon. Emosyonal na sabi ni Ronnie. Maari na ba nating ituloy ang kasal? Tanong ng pare. Yes po, Father. Walang paglagyan ng tuwa ang puso ni Ronnie ng araw na yon. Ikinasal siya sa babaeng pinakamamahal niya at dumating din ang kanyang ina. Tinanggap na nito ang kanyang pagpapakasal. Madami silang pinagdaanan pero ipinaglaban nila ang kanilang pagmamahalan. Mayaman si Ronnie at sanay siya sa karangyaan pero kaya niyang mawala ang lahat sa kanya kapalit ng babaeng pinakamamahal niya. Napakabuti ng puso ni Ronnie. Tama naman na hindi matutumbasan ng pera